Hallelujah. Okay. Okay. Praise the Lord. God is good. And all the time. Okay, so parang ang aking mensahe ay makatapyasan ko ng kalahati, ano? Kasi we are magiging 10:30 na, so magtatapos tayo ng 11. No? So, okay lang. Pero hindi natin alam kung paano kumilos sa ating Panginoon. Amen? Pwede bang tingnan mo ang katabi mo at sabihin mo na huwag mo ako istopuhin? Sa likod mo, tapikin mo at sabihin mo, mag-focus ka. Okay. Now, I encourage everyone, no? I encourage everyone to use your cell phone, not for Facebook. Use your cell phone for notes, Bibles, no? Because 6 days nasa bahay kayo, wala kayong ibang kasama kundi cellphone. What is the basis of worship kung hanggang ngayon dito nag-Facebook ka pa rin? Amen? So, ang topic for this morning is, hindi yan, grabe nung pogi yan. Desiring God, are we? No? So, my topic for this morning is, are we desiring God's presence? Are we desiring God's presence? Meron ba tayong bakit man ang word? Pero meron ba tayong pagnanasa? Meron ba tayong pagdi-desire, pagnanais sa presensya ng Diyos? Hallelujah. Now, my topic, my text, makikita natin 2 Samuel chapter 6 verse 11. It says, the ark of the Lord, or the ark of the covenant, remained there in Obed-Edom's. Tao po ito. Si Obed-Edom. Tao ito, ha? Okay. Ulitin ko, the ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. 3 buwan lamang. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. And God blessed Obed-Edom and his entire household for just 3 months. Can you imagine, mga kapatid? Nung nailagay ang Ark of the Covenant sa tahanan ni Obed-Edom, pinagpala hindi lamang si Obed-Edom, kundi ang kanyang buong sambahayan. Amen. And I do believe, mga kapatid sa Panginoon, kapag ang presensya ng Diyos ay nasa atin, hindi lamang ikaw ang pagpapalain, kundi kasama ng buong sambahayan. Palakpakan niyo ang Diyos. Ang anak, huwag kayong magmayabang. Hallelujah. Na dahil sa inyong trabaho, kayo ay pinagpala ng inyong pamilya. Take note, sapagkat ang pagpapala ay hindi po nanggagaling sa anak. Ang pagpapala po ay nanggagaling sa magulang. That is the flow of the blessing. Amen. Tandaan po natin kung bakit ikaw ay pinagpala. Financially, because meron pong magulang na nagpipraise sa inyo. Can I hear amen? Lakasan ko saglit ang aking boses, no? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Nasa mga bago pa lang, we need to understand. Kaya medyo nahirapan ako, hindi po sa sermon. Nahirapan ako kung paano ko pagtagpi-tagpiin kasi tayo po ay United Colors. May bago, may luma, may matanda, may bata. Okay? Okay, huwag na tayong pumasok doon sa susunod. Ang sinasabi ko lang, iba-iba tayo. Kaya papaliwanag, nahirapan ako, mga kapatid, kung paano ko siya pagtagpi-tagpiin at maintindihan, hindi lang ng nilumot, ng niluma, no? Kundi pati ng mga bago, especially sa mga bagong bautismo. You need to understand this, okay? This is in the Old Testament. Now, Pastor, what is the Ark of the Covenant? Sa mga datihan na, of course, you know the Ark of the Covenant. Pero sa mga bago, ito ang Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, number 1, the Ark of the Covenant is this. It is the visible manifestation of God's presence placed
in the ark. Ang ark po is box. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ulitin ko ha. The ark of the covenant. Rinig pa ba ako sa likod? Oy, mga Exxon, rinig ba ako sa likod? Praise the Lord ha. Because maaaring ito ang sagot. Hallelujah. Bihira lang ako magsasalita dito. Nakalive tayo, di ba? O walang problema. Bihira lang ako dito magsabi. Because if Obed-Edom blessed by God financially for almost 3 months only, pagpapalain ka rin financially, mga kapatid. Hindi lamang in 3 months, mga kapatid, kundi sa buong taon. Can I hear amen? This is the message of God. Hindi ito mensahe ni Pastor Jim or Pastor Buklama. This is the message of God. Maring sa mga naghihikahos, naghihirap financially, spiritually, physically, yung may mga karamdaman, this is for you. Can I hear amen? Hindi lang ito sa mga bago, kundi pati na rin sa mga matatagal na sa pananampalataya. So what is the Ark of the Covenant? The Ark of the Covenant in the Old Testament is the visible manifestation of God's presence placed in the Ark. So ibig sabihin, visible, nakikita. Hindi mo pwedeng hawakan kasi mamamatay ka eh. Nakikita, nararamdaman. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa labas ng tent, alam mo na ang Ark of the Covenant ay nasa loob, therefore, alam mo na nandun ang presensya ng Diyos. Amen? Now, in short, ang Ark of the Covenant is the mobile presence of God. Ibig sabihin, naka-Bluetooth. Okay? Pwede mo magbuhat-buhat ba? Magpunta from one place to another. One place to another, that is the Ark of the Covenant. Now, my dear brothers and sisters in the Lord, kung nasaan ang Ark of the Covenant, nandun ang apat. Pastor, ano ang apat? Kung nasaan ang Ark of the Covenant, in short, kung nasaan yung box lang siya eh. Kung nasaan ang box, nandoon ang presence ng Diyos, nandoon ang blessing ng Diyos, nandoon ang provision ng Diyos, at nandoon ang protection ng Diyos. Can I hear amen? Pastor, ano ang Ark of the Covenant? Ito yun. That is the Ark of the Covenant. Dalawang anghel, kahoy and then ginto, nababalutan ng ginto. Sa loob, nabanggit ko sa inyo, sa loob po ng Ark of the Covenant may tatlo. The Ten Commandments, ang tungkod ni Aaron, at higit sa lahat, ang mana o yung tinapay. Hello, amen? Ito ay dala-dala ng mga Israelita kahit saan. Sapagkat kung saan dala-dala ang Ark of the Covenant, sila ay pinagpapala at laging nananalo laban sa mga kalabang bansa. Amen? Klaro, amen? Now, paspasan natin eh, okay? In Old Testament, ang Ark of the Covenant is placed in the tabernacle or in temple. Ang tabernacle is a tent. Tent ba? Tent. Tolda. Tolda ko yun. Tolda lang siya. Nung panahon na ni Solomon, ito ay nakalagay sa templo. Temple na. Ibig sabihin, nasa loob na ng simbahan. Templo. Now, here we go, guys. In New Testament, huwag kayong maniwala ha, na magsasabi na kita nila ang Ark of the Covenant. No. Ang Ark of the Covenant is nowhere to be found because kung ano pagmamayari ng Diyos, kukunin ng Panginoon. Amen. Marami nagsasabi na kita nila ang Ark of the Covenant, but marami po nagsasabi na ang Ark of the Covenant ay kinuha na ng Diyos. Because ang Ark of the Covenant has no longer effective in the New Testament. Can I hear amen? Wala na. Ang Ark of the Covenant, ito ba? Ito. Ito. Ayan. Ang Ark of the Covenant, kinuha na ng Diyos yan kasi finulfill na ng Panginoon. Panginoon Jesus Christ. Amen? Katulad ng pagkuha ng Diyos ng Garden of Eden, kinuha din ang Ark of the Covenant. Hallelujah. Now, here we go. Bakit kinuha ng Diyos ang Ark of the Covenant, Brother Nico? Because in the New Testament, the Ark of the Covenant is ourselves. And we are the living
temple of the Holy Spirit. Amen. Amen. Now, 1 Corinthians 3:16, don't you realize that your body, ikaw, hindi na yung tabernacle, hindi na yung temple sa Jerusalem. You are now the vessel. Ikaw na yung lalagyan ng ano po. All together are the temple of God, and the Spirit of God lives in you. Amen. So kung tayo ang naging tahanan ng Diyos, dapat maramdaman natin ang ano? Apat, presensya ng Diyos, blessing ng Diyos, provision ng Diyos, at ang protection ng Diyos. But the problem lies on the word awareness. Kasi lahat ng tumanggap kay Kristo ng kanyang buong puso, siya po ay tinahanan na o nanananahan na sa kanya ang banal na Espiritu. Can I hear amen? Can I hear amen, mga Ikson? Now, before tayo napunta kay story kay Obed-Edom, please, mga kapatid, ipapaliwanag ko sa ganang kaya ng aking kakayanan sa aking pag-iisip para may paliwanag ko kung bakit nga ba napunta sa mga kaaway ang Ark of the Covenant. Are you ready? Sabi ko, magtatapos ako ng 11. Pag 11, pag hindi pa ako natapos, sabihan niyo agad ako ng ganon, closing prayer ko na agad. Okay? May orasan dyan. No, ito po nangyari. Ang Palestine or Philistines captured the Ark of the Covenant. Hindi ko na nilagay ang mga verse, ikopya nyo na lang po dyan or picture na nyo po. Na-capture ng kalaban na bansa or the Philistine kasi magkaaway ang Israel at ang Palestinian. Hello? Magkaaway yan. So, ang nangyari, na-capture, and let me rephrase that, inalaw ng Diyos na ma-capture ang Ark of the Covenant. Why? Because of the sin of the sons of Eli. Because that time, wala pang hari ang Israel. Meron pang tinatawag na judge. Meron. Ang pangalan ay si Judge Eli. Dahil nagkasala ang kanyang mga anak, karumalduman na kasalanan, ang ginawa, inalaw ng Diyos na makapture, makuha ng kalaban ang Ark of the Covenant. Hello, buhay pa lahat? So, ang sabi ng Palestine, patay na. Wala na. Talo na ang Israel kasi ang source ng kanilang katagumpayan, nakuha na natin. So, anong ginawa ng Palestine? Ito ang ginawa. They placed it besides their idol, the name Dagon. Yung Ark of the Covenant ba? Meron silang Diyos-Diyosan na ang pangalan ay si Dagon. Hey, repeat after me, Dagon. Diyos-Diyosan. So, inilagay nila kung nasaan si Dagon. Yung Ark of the Covenant, yung box ba? Huwag na natin basahin. Ako na magkwento. Kinabukasan, nakita nila yung estatwa nila si Dagon, pugot ang ulo. Sunod araw, nakita nila, putol ang kamay. Sunod na mga araw, naputol na lahat, katawan na lang ang natira. Kasi, yung estatwa ng Diyos-Diyosan nila, doon din inilagay yung Ark of the Covenant. Can I hear amen? Can I hear amen? Anong sunod? Dahil nagbingi-bingihin pa rin ang mga Palestine, hindi na kontento ang Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Diyos? Lahat ng tao nagkaroon ng tumor. Sakit. Nagkaroon ng sakit. So lahat ng mga Palestinians nagsabi, "Ay! Kunin nyo na yung Ark of the Covenant dito, mamamatay tayo lahat." Nakuha niyo mga Ikson? No? Halos lahat nagkatumor. Ano nangyari? Dahil nga po ang Israel ay nasasakupan before ng Palestine,
Ang ginawa ng Israel, ng Palestine, dinala ito sa tahanan ni Abinadab. Move the Ark of the Covenant to the house of Abinadab. Si Abinadab po ay isang Levites. Pare. Inilagay ang Ark of the Covenant sa loob ng 20 years. Hi! Hello! So 20 years na natili ang Ark of the Covenant sa tahanan ni Abinadab. Okay? 1 Samuel 7 verse 1-2, Saul was the king on the 12th year. Ibig sabihin, sa panahon ni Abinadab, sa 20 years na nakatigil ang Ark of the Covenant, on the 12th year, naging hari si Haring Saul. Hello, buhay pa ba lahat? Okay? Naging hari si Haring Saul. So, next. Number 3. King David looked for the Ark of the Covenant. Okay? Mamaya ko isasabihin sa inyo. Nung pag-ahari na ni Haring David, kasi namatay na si Saul, nung nag-ahari na si Haring David, ang ginawa niya, hinanap niya kung nasaan yung box, yung Ark of the Covenant. Hinanap ni Haring David, nasa na yun? At nung nalaman niya na kay Abinadab, pinakuha niya ngayon. Nakukuha niya, nasusundan niya ako? Okay? Plan to move it to the city of Jerusalem, the city of David. So nasa lugar ni Abinadab, gusto ni Haring David na dalhin yung Ark of the Covenant, ilalagay sa templo, sa Jerusalem. Ita-transport. Along the way sa pag-transport, ito na nangyari. Along the way sa pag-transport, si Uza, mga kapatid, ay anak ni Abinadab. Yung Uza, hindi po ito yung Uza na ano pangalan ito ng tao. Si Uza, kasama sa nag-transport sa Ark of the Covenant. Papunta sila sa Jerusalem. Pagdating po nila sa threshing hall, ang nangyari, yung baka na naghihila sa Ark of the Covenant, sa kariton, kung nasaan ang Ark of the Covenant, natumba. Nung natumba ang Ark of the Covenant, anong ginawa ni Uza? Si Uza ay inabot, ni-reach out. Nung ni-reach out ni Uza ang Ark of the Covenant, kasi natumba eh. Nung na-reach out ni Ark of the Covenant, nung na-reach out ni Uza ang Ark of the Covenant, immediately si Uza namatay. Bang! Bulagta! Patay! So lahat ng nasa palada nagulat, hoy! Ano nangyari? Bakit namatay si Uza? And even David natakot. Sabi niya David, paano natin ito matatransport itong Ark of the Covenant? Lord, saan ako nagkamali? This is not my topic, pero ang pagkakamali po nila mga kapatid is this. I am not talking about Uza because that is not my main topic. Ang mali po nila, mga kapatid, mali sila sa pag-transport. Kasi dapat hindi hihilain ng baka, ito ay papasanin ng mga Levita. Can I hear amen? Can I hear amen? Yun yung number 1 ang pagkakamali. Pangalawa, magkaunsa-unsa man, hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo para siya ay buhatin. Can I hear amen? Alam ng Diyos na maganda ang iyong hangarin, pero ang Diyos natin hindi kailanman nangangailangan ng iyong tulong. Ikaw ang nangangailangan ng tulong sa ating Diyos. Can I hear amen? Pagkakalin natin ng Diyos. So sabi ni David, unsaon man Lord, grabe ka naman, paano ko matatransport yung Ark of the Covenant? Because David himself, sabi niya, Lord, kailangan yung Ark of the Covenant mapunta sa Jerusalem. Because kung nasaan ang Ark of the Covenant, nandun ang blessing, nandun ang presence, nandun ang provision, nandun ang protection. Pero naunahan si David ng takot. So ano nangyari? Number 4. Yeah, okay, hindi natin basahin, nakwento ko na. Okay? Ayan na. Then the Lord angered was arose against Uza, and God struck him dead. So pinatay talaga. Namatay.
Grabe, no? Number 4, because of King David's fear to God. Dahil natakot si David. Yung pag-transport ba, natakot si David. Lord, grabe ba? Anong gagawin namin, Lord? Anong ginawa niya? Nakalagay, he put it in the house of Obed-Edom. Si Obed-Edom po ay, he is a Gittite, or siya po ay salinlahi po ng Gad, kung nasaan po ang lahi ni Goliath, doon po si Bilong, si Obed-Edom, pero na bagong bautismo, hallelujah, bagong convert from pagano to Judaism, okay? So si Obed-Edom ay bagong, maraming nagsasabi na scholar, si Obed-Edom ay bagong convert. Sa lahat po ng mga bagong convert dito, itaas ang kamay. Yung bagong bautismo, itaas po ang kamay. Kayo ang Obed-Edom. Kayo yung mga Obed-Edom. Bagong bautismo. Anong nangyari kay David? Yung Ark of the Covenant, anong ginawa? He put it in the house of Obed-Edom. Now, and God blessed the household of Obed-Edom for 3 months. May question to yung mga Ikson. Sino po dito ang gustong pagpalain ng Panginoon for 3 months? Itaas ang kamay. Hindi ito prosperity. Gagayahin natin ang ginawa ni Obed-Edom. Come on, mga Ikson. For just 3 months, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Itaas ang kamay. Malapit na, may mga 13-month pay dito, ha? Ha? Anong 3 months, pastor? May 13-month pay na, pastor, ha? Now, what is the difference? Dito ako papasok. Lahat ng sinabi ko kaya, introduction lang. Introduction lang. May topic, huwag niyong kalimutan. Are we desiring God's presence? Anong pinagkaiba? Saul versus David, Abinadab versus Obed-Edom. Mga Ikson, sa loob ng paghahari ni Haring Saul, hindi niya hinanap ang Ark of the Covenant. Ibig sabihin sa paghahari ni Saul, wala siyang ibang hangad, kundi ang makamit lamang ang trono. Amen. Pero sa paghahari ni David, mga Ikson, una niyang paghahari, hinanap niya agad ang Ark of the Covenant because he believed that where is the Ark of the Covenant is, there is blessing, there is protection, there is provision, and there is what? Protection. Presence of God. Si Saul, ang pangarap niya lang, maging hari. Pero si David, hinanap niya. Now, dito tayo sa dalawa. Abinadab versus Obed-Edom. Ilang taon ang Ark of the Covenant kay Abinadab? Lakasan ninyo. Yung pinakamalakas. Nowhere to be found in the scripture that Abinadab blessed by God. Nailagay lang ang Ark of the Covenant sa bahay ni Abinadab for 20 years. Pero walang sinabi doon na pinagpala si Abinadab. Now, si Obed-Edom inilagay ang Ark of the Covenant sa loob lamang ng 3 buwan. Hallelujah. Pinagpala siya, hindi lamang siya kasama ng kanyang buong sambahayan. Palakpakan mo ang Diyos. Pastor, ano ang pinagkaiba ni Abinadab at saka ni Obed-Edom? Number 1, alam mo kung saan sila nagkatalo? Ito! Desire! Abinadab has no desire na mapunta sa kanyang Ark of the Covenant. Tinanggap niya lang because he's a Levite. But Obed-Edom
Lahat ay takot lahat. Pwede ba namin dalhin ang Ark of the Covenant? Sabi ng tao, wag mong ipasok sa bahay namin. Mamamatay kami. Wag dito sa iba na lang. But Obed-Edom, kahit si David, natakot si David nung namatay si Uza. Alam niyo, commentaries by the way, munti ko na makalimutan. Bakit natakot si David? Kasi nung nahawakan ni Uza, ang nangyari sa commentaries, sa Bible, bulagta. Pero sa commentaries, sumabog. Verse. Ibig sabihin, natalsikan si David siguro ng utak, mata. Alam mo, napislat ba? Alam mo, parang napislat, nasagasaan ba? Tapos sabog lahat. Ganon ang napisa. Ganon ang nangyari kay Uza. Kaya natakot lahat. Wala nang gustong tumanggap sa Ark of the Covenant kasi ang akala nila mamamatay sila katulad ni Uza. But the house of Obed-Edom, hallelujah, sabi ni Obed-Edom, dalhin niyo ang Ark of the Covenant sa akin. Amen? Paano kaya ipaliwanag ni Obed-Edom yung kuyari sa kanyang asawa? Paano pag nalaman ng asawa, ba't nandito yan? Ba't nandito yung Ark of the Covenant? Paano yan? Kasi nag-spread na yung fear throughout the nation. Wala nang gustong tumanggap sa Ark of the Covenant. Pwede ba ako makahingi ng amen? Wala nang gusto. As in, wala na. But Obed-Edom, ibahin mo. Sabi niya, buksan mo ang tahanan, papasukin mo ang Ark of the Covenant. Ang sabi ni David, okay, dahil pinapasok mo, dyan muna yung Ark of the Covenant, babalik kami sa Jerusalem. Now, mga kapatid, pinagpala ng lubos ang tahanan ni Obed-Edom because meron siyang desire na papasukin ang Diyos sa kanyang tahanan. Now, my question to you. Kayo, bilang mga matatanda na sa pananampalataya, yung presensya ng Diyos, yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba, is it mechanical or is it intentional? Is it traditional or it is personal? Mga igsoon mo sa Panginoon, this is the time that we need to change our perspective. Ang ating desire sa Diyos ay dapat hindi mechanical, but it is intentional. Kung bakit ka nakaupo, dahil walang nagtulak sa iyo. Bakit ka nakaupo dito? Because nandito ka, because you have a personal business with God. Yun ang dapat. May desire si Obed-Edom. I don't care about the fear. Ipasok niyo sa tahanan ko ang Ark of the Covenant. Meron siyang desire. Meron siyang desire. Meron siyang longingness. Hallelujah. Si Abinadab, 20 years na natili, pero hindi niya na ma-journalize, hindi niya po na-extend, na gamit ang presensya ng Panginoon. Nandun lang 20 years nakatenga. Pero si Obed-Edom, hallelujah, for just 3 months, pinagpala siya. Why? Nandun ang kanyang desire, hallelujah. Desire sa pagsimba, desire sa pagbabasa. Meron sa atin dito, may Bible sa tahanan, pero hindi na bubuklat sa araw-araw. Anak ng pastilan. If we truly seek the desire of God, read your Bible, pray every day. Hi. Hello. Si Abinadab? O sige, hayaan mo lang yung Bible dyan. Sige, buklatin na lang natin yan pag Sunday.
Pero si Obed-Edom, Lord, how sweet is your word. Bakit? Tingnan ito, basahin natin. Psalms 37 verse 4. Delight yourself into the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight yourselves into the Lord. Meron ba kayong malungkot kasi minsan ang iba dito nakapakinig lang ng salita ng Panginoon, okay, nakapagbuklat lang ng salita ng Panginoon saan? Sunday. Huwag na kayong mag-aray. Huwag kayong maging katulad ni Abinadab. Ang heart of the covenant 20 years nanatili sa kanyang tahanan pero hindi siya pinagpala. Why? Mechanical. Pero hindi personal. Traditional. Problema sa atin dito, musimba kay Domingo na. Ang problema pa na, problemado nga kayo pag Domingo pag Sunday. Sunday na naman. Sunday na naman. Sunday na naman. Alam mo naman na marami akong labahan, Lord. Lord, meron pa akong kakabitan mamaya, Lord. Lord, etc. Ganito pa. Now, anong sabi ni Obed-Edom? He desired God day and night. He desired God. He delight himself in the presence of God. Amen? Na maging honest ako sa inyo, dito kayo tumingin sa akin. May desire? Hindi Sir, kaya nga ang tawag ko sermon, hindi teaching, sermon. Sermon means papagalitan ko kayo. Tingin sa akin. Kung nandito kayo sa church para matulog, huwag na kayo pumunta. Because that is traditional. If nandito kayo sa church para magsamba, then, so be it. Hindi yung pagdating dito kayo matutulog. The church is also not a dating place. Oh, hallelujah. Am I preaching right now? Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, plakpakan nyo nga si Lord. If you truly believe that you have the desire to worship God, it's between you and God alone. Saan ka makikita lang, magsimba ka para magbawas-bawas sa kasalanan mo? Grabe ba? Bakit? Ang Sunday ang makapagbawas sa kasalanan? Kung sabi ng Panginoon, humingi ka lang ng tawad, ang Diyos ay magpapatawad sa iyo. Amen? Obed-Edom desire God. Hallelujah. Next, sabi ng Psalms, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Sa Tagalog, katulad ng isang usa na laging uhaw sa tubig. Ganyan din dapat tayo mga born again. Dapat lagi tayong uhaw sapagkat hindi ka iinom ng living water kung meron kang iniinom na tubig. Amen. Kailangan nating maging uhaw sa presensya ng Diyos. Amen ba mga igsoon? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Late pupunta, maagang aalis. Grabe ba? Okay lang. Pagpapunta dito sa simbahan, mga igsoon, parang karo. Di kita malilimutan. Sa daan, ang daming nakikita, ang daming napapansin. Pag-uwian, wala pang benediction, parang ambulance. Tapos magpo-post sa Facebook, si Pastor Bong, hindi ako kinamayan. Paano kung hindi ka kamayan, mga kapatid? Nandun ka sa sulok. Pag wala pag-imin ng benediksyon, larga na. Parang may nang amen. Amen? We are here having a fellowship together with each other, mga kapatid. Hello, amen? Katulad ng isang usa na laging uhaw. Hallelujah. Praise the Lord.
Last but not the least, taking advantage and privilege si Obed-Edom to welcome God in his household. Hallelujah. Hallelujah. Next mo ate, ikaw lang mix yan. Sabi ni Joshua, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. Anong sunod, Brother Nico? Brother Rusty, but as for me and my house, anong sunod? We will serve the Lord. Si Obed-Edom, binuksan niya ang kanyang tahanan, hallelujah, sa presensya ng Diyos. Let me ask you, sino dito ang willing na buksan ang kanyang tahanan sa presensya ng Diyos? Itaas ang kamay. Now is the time na hindi lang kay Sister Ruby, kay Brother Nico ang fellowship. Even in your houses, your own houses, na hindi lamang ikaw, mga kapatid, na makarinig ng pagpapala, nang makarinig din ng pagpapala ng iyong kapitbahay, huwag mong suluin, sapagkat nung nalaman ni Haring David na pinagpala si Obed-Edom for 3 months, kinuha niya na, hallelujah. Because ang totoong pagpapala, hindi mo kayang panghawakan at hindi mo kayang maitago. Lalabas at lalabas ito. Amen? Amen. Can I hear amen? Amen. Ano nangyari? Balikan natin. Mga igsoon, take advantage ni Obed-Edom ang presensya or ang Ark of the Covenant. Tanong ko sa inyo, tinitake advantage niyo ba ang Diyos ang presensya ng Panginoon? Ako, tinitake advantage ko. Hindi ibig sabihin na ginagamit ko kung tinitake advantage ko. Ano ibig sabihin, Pastor? Bakit ako matatakot? Kasama ko ang Diyos. Para may nang bakit ako mamumroblema sa pagkain ko mamaya? Pinagpala ako ng Diyos. Hallelujah. Amen! Bakit ako matatakot sa mga lakbayin? Ikasama ko ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Magpapasto din yan si Kristo. Amen? Welcome the presence of God. Buksan nyo sa inyong mga tahanan. Buksan nyo mga kapatid sa durungawan. Hallelujah. At hayaan nyo papasukin ang presensya ng Diyos. Because where the presence of God, where is God? Nandun ang presence, nandun ang blessing, nandun ang provision, nandun ang protection. Now, taas ang kamay. Sino dito ang gusto ng presensya ng Diyos? Sino dito ng blessing ng Diyos? May kasamang amen, mga kapatid, ano? Amen. Okay, sino dito, mga kapatid, hallelujah, ang gusto ng provision ng Diyos? Amen. At higit sa lahat, sino dito ang gusto ng protection ng Diyos? Amen. Desire more. Magkaroon ka ng desire sa Panginoon. Saan yung music team natin? Ate, kahit huwag na kayong tumayo, i-post mo natin natin yung key of thee, kuya. Sila lang, si. Let us sing this song. Magnilay-nilay tayo dyan sa inyong mga upuan. Now check your heart. Seryoso ako. Lord, born again naman ako, Lord. Nagsasamba naman ako, Lord. And here we go. Nagtatights naman ako, Lord. Pero bakit, Lord, parang hindi pa rin dumarating sa akin ang blessing? Now, the answer is, dinidesire mo ba ang Panginoon sa araw-araw?
I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. One more time, Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. Church, I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer in the beauty of your hope. Come on. Yes, and I will wait for you. Oh, mighty God, in the beauty of your hope. And I will worship you, oh, mighty God, in the beauty of your hope. Lahat tayo tumayo, mga kapatid. Come on, church, Lord, I thirst for you. Lord, kung feeling ninyo may kulang sa inyo, kasi hindi kayo uhaw sa Diyos, kasi hindi kayo, wala kayong desire, this is the time. Hallelujah. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. Come on, church, and I will wait. Almighty God, in the beauty of your holiness. Come on, and I will wait. Yes, Lord. Let me talk to you heart to heart. At let God talk to you in your heart. Lord, nagninegosyo ako, pero Lord, bakit may kulang? Lord, bakit hindi pa rin ako pinagpapala? Mga kapatid, let us take the example of Obed-Edom. He desired God more and more. Kinakauhawan niya ang presensya ng Diyos. If you feel that you are forgotten, if you feel na ikaw ay nakikibaka ka, mga kapatid, hallelujah, sa depressions and anxieties, kung feel mo na nakikibaka ka sa sakit, this is the time. Because kung nasaan ang Diyos, merong kagalingan, merong katagumpayan, merong pagpapala. Mga kapatid, kauhawan mo ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Can we sing this for the last time? From the bottom of our hearts. And let's just say, Lord, hallelujah, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I
ngayon? Pwede ba buksan mo ang inyong mga bibig at magsabi ka ng pagpapala sa iyong katabi ngayon? Come on, church, open your mouth. Declare blessings. Come on. Come on. Speak blessing. Come on, church. Hallelujah. Speak blessing. Speak blessing. Speak healing. Speak provisions. Isang bagay lamang po ang nais ko ipaalala sa iyo. Ang kakumpletuhan na hinahanap natin ay hindi ko makikita at hindi ko masusunod sa mga bagay-bagay na sa sarili, kundi nasa kamay ng Panginoon Diyos. Sikapin po natin ang buhay natin. Hallelujah. Ay nagtanais palagi sa presensya ng Panginoon. Precious Father, sa oras na salamat for reminding us na walang ibang makakapagbigay, Panginoon, ng kasapatan sa aming kauhawang espiritu. Ang inyo lamang presensya natin sa lamang. Lord, bago kami kung may ilan man sa amin, Panginoon, na nakaranas, Panginoon, ng sobrang katulibanis sa kanila kung pananampalataya na hirap sila pumunta sa Kristo. Kung may nakaranas man kami sa aming mga kasamahan, na nahirapan silang how to overcome obstacles in their lives. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko na maranasan nila ang kagaan sa maranasan nila sa disposisyon, katagbawan, kapuluhan sa lahat, Panginoon, na aming kakulangan na hinahanap. Only your Holy Spirit can satisfy us. Father, sa aming pansamantala, Panginoon,
pananatili at paninirahan sa bundok ibabaw na ito. Aking dalangin na ang tunay at genuine na paghanap sa iyo, naway aming masugpungan pa rin. I-bless po ninyo bawat sa pagkalayan po ninyo bawat sa oras na ito. Ngayon, bukas at sa mga natin. Pagkalayan po bawat sa ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating gawain at tayo po idadakaw sa ating kahit sa Daumiring at inawagan po si Brother James. Hello. Hi. Hindi ko kaya saan si Tito. Gagawin ko. Kalungtong ko sa ceremony pastor niya. Last week, may dala akong chopstick. Binigay ko kay Glenn. Nalala ko. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, Glenn, imagine mo na lang. Glenn, pag wala yung isa, hindi siya gagana. Saan ito? Sa word. Okay, verse 2. Tingin sa kodigo. John 14:25. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sino ba mag-chopstick dito? Si Tristan. Sino? Sino ba? Wala. Here. Alam mo, pagkakataon, marunong mag-chopstick. Kasi kung hindi kumain na isa lang, dahil